Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman, Hunyo 24, 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Fever, kontrolado na ayon sa DA. Arangkada Balita. Agri-groups nagpasaklolo sa Korte Suprema sa isyu ng tapyas taripa sa bigas. Arangkada Balita. Halos 2 pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo namumuro. Arangkada Balita. Balita sa ibaing dagat, Gaza o ang Gaza raw nasa total lawlessness na ayon sa United Nations. Arangkada Balita. Sa sports, Gilas Training Camp umarangkada na. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, naku, napaka-dedicated naman ito mga kaibigan ha. Bakit kamo? Aba, Raisa Sinon, talaga nagpakalbo para sa isang project. Arangkada Balita. At abangan mamaya sa viral na balita, cum laude niregaluhan ng kambing kinaaliwan. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ikapat na ng morning, dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at LAU Channel 23. Yung pong napakikinggan na susubaybayan sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIC, search nyo po yung click po ninyo yung bold button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating Impila May Todong Lakas. Muli po, kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Lunes. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umarangkadang balita, tiniyak ng Department of Agriculture na kontrolado na ang sakit sa mga kambing na tinatawag po na Q-fever sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnold de Mesa, na-depopulate na ang 74 na kambing na dinala sa Marinduque, nilibing po sila. Kasabay nito, nagsagawa na rin ang contact tracing sa mga tao na humawak o nakalapit sa mga imported na kambing. Kumikilos na rin ang Department of Health upang suriin ang mga taong lumapit o mga nakahawak sa mga nasabing hayop dahil ang Q-fever ay zoonotic disease na maaring makahawa sa tao. Kabilang sa sintomas nito ay ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at maaring magkaroon ng ubo, pero ito ay nagagamot naman sa pamamagitan ng antibiotic. Arangkada Balita. Samantala,
Samantala, ang latest mula sa Filipino Mirror, maghahain ng mga agriculture group ng petition for prohibition with a prayer for temporary restraining order sa Korte Suprema kasunod ang pag-i-issue ng Executive Order number 62. Nabatid na binago ng EO ang import duty rates para sa iba't ibang produkto tulad ng bigas para sa 2024 hanggang 2028. Ayon kay Virgie Suarez o Attorney Virgie Suarez, Legal Counsel ng SINAG, inihirit nila ang TRO dahil sa pagkabigo ng Tariff Commission na sumunod sa legal processes at sa constitutionality ng EO62 kung saan ang tariff cut ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga local producer at ang makikinabang lamang ay mga rice exporters. Iginit din ng agriculture group na sa pagbaba ng taripa sa imported rice ay hindi otomatikong bababa ang presyo ng bigas sa merkado. Anila, sa kabila ng 3 taong pagbaba ng taripa sa bigas at manok, patuloy na tumataas ang retail prices ng mga ito. Arangkada Balita! Patuloy naman ang paghahanda ng Department of Agriculture sa inaasang pagtama o pananalasan ng La Niña phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabilang sa mga intervention ng pamahalaan ng water management at pamamahagi ng flood-tolerant seeds o mga binhi ng palay. Kaugnay nito, tiniyak din ni ASIC de Mesa na makikipag-ugnayan sila sa National Irrigation Administration upang mabatido, alamin kung ang lahat ng irrigation system ay gumagana at nasa maayos na kondisyon. Bukod pa rito, sinabi rin ng opisyal na patuloy ang pagpapatayo ng DA ng mga water impounding projects upang magsilbing imbakan ng tubig ulan. Arangkada Balita! Naninindigan naman ang Department of Agriculture na ang inilabas sa Executive Order 62 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay makakatulong sa mga Pilipino. Ito naman ay sa kabila ng pagtutol ng mga magsasaka at iba pang sektor sa agrikultura dahil ang mga importer lamang anila ang maikinabang sa tapyas taripa sa bigasa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na bagamat ibinaba sa 15% ang taripa sa imported na bigas, nananatili pa ring priority ng pamahalaan ang lokal na produksyon ng mga agricultural product. Bukod dito, pinaliwanag ni ASEC de Mesa na magtutuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka. Ito namang EO62 para ito sa kapakanan ng general public dahil mataas pa nga yung presyo ng bigas sa international na pamilihan. More than $500 up to $600 per metric tons pa rin ang halaga. Priority pa rin ng ating Pangulo at ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. ang lokal na produksyon at ang mga ayuda ay patuloy natin na ibinapamahagi pati mga intervention sa ating mga magsasaka ng palay. Katunayan nito, mahigit sa kalahati ng budget ng kagawaran bukod pa yung RCEP na galing sa Rice Tarification Law ay patungo rin sa kapakanan at kabutihan ng ating mga magsasaka ng palay. Sa National Rice Program lamang, more than 30 billion yan. Yung ating RCEP ay ang collection na last year ay 30 billion din. So napakalaki ng pondo na inilalaan para sa ating mga magsasaka. Yabo naman ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Pinatikos naman ng samang industriya ng agrikultura o SINAG ang anilay paurong na pagkumpleto ng Administrasyong Marcos sa tapyas taripa sa pamamagitan ng Executive Order number 62. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Kainglet, ang nasabing kautusan ay malinaw na kabaligtaran ng adhikain ng pamahalaan para sa food o self-food sufficiency. Ipinalawanag pa ni Kainglet na direkta nitong maapektuhan ang mga magsasaka ng palay, mais, maging ang mga nag-aalaga ng hayop tulad ng manok. Binigyan din pa ng SINAG official na walang katiyakan na mapapababa ng EO62 ang presyo ng bigas at posible pa nitong mapabagal ang paglago ng lokal na produksyon. Arangkada Balita! Nilinaw
Pumanaw ng Department of Agriculture na magandang klase pa rin ang 29 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta sa mga kadiwa centers. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na ang ibebenta lamang bigas ay dadaan muna sa mga pagsusuri sa laboratorio bago raw ilabas ng NFA. Kaugnay nito, binigyan din ni Asik de Mesa na may mga lumang bigas na ibebenta sa kadiwa centers ay hindi naman makakasagabal sa regular na pamamahagi ng DSWD. Magandang klase itong aging stocks. Ang definition kasi ng aging stock ay 3 months pataas, properly stored naman ito sa mga warehouses ng NFA nationwide at sa palay naman ay 6 months pataas para gilingin. So, tinetest ito both sa laboratory at saka sensory bago i-release ng NFA. Samantala, tiniyak naman ni Asik de Mesa na tanging ang mga membro ng vulnerable sectors lamang ang may kinabang sa programang Bigas 29 dahil kailangan munang ipakita ng mga ito ang kanilang ID bilang patunay na sila ay kabilang sa mga piling beneficiary sa bansa. At batay naman sa pagtaya ng kagawaran, aabot sa mahigit 6.9 million families o halos 7 milyong pamilya o katumbas ng halos 34 million Filipinos ang magiging beneficiary ng naturang programa. Idadaan natin ito sa ating mga kadiwa centers at makikipagtulungan din tayo sa mga lokal na pamahalaan para may mga ID naman papagkakilanlan itong ating mga miyembro ng vulnerable sectors at yun ang magiging basihan ng ating kadiwa at ng LGUs natin para makapamili. So bibili nila at 29 pesos. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na 15 sandaling makalipas ang ikalima ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buot sa labas ng impilan. Top 3 na most wanted na Lola. Aba, malupit si Lola. Super Lola sa Leyte. Nalambat sa Kangkalu. Mula Kamanaba, ihatid na balita ni Beth Samson. Arestado ang isang senior citizen na nakatala bilang top 3 most wanted person sa Leyte sa isinagawang manhunt operation ng pulisya sa Caloocan City Sabado ng gabi. Ani Caloocan Police Chief Police Colonel Paul J.D. Doles, nakatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ng Sangandaan Police Substation SS4 hinggil sa kinaroroonan ng mahigit 60 anyos o 69 years old na lolang akusado. Bumuo ng team ang SS4 kasamang NDIT, RIUNCR, RID8, Tracker Team S or SCIT Tacloban, RIU8 saka nagsagawa ng manhunt operation na nagresulta nga sa pagkaaresto sa lolang akusado alas 9:20 ng gabi sa Libis na Dorata, Barangay 18, Caloocan. Ang akusado ay inaresto ng pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Irene T. Ponejos ng Tacloban City, Leyte, RTC Branch 7 noong May 2, 2024 para sa paglabag sa Section 10A of RA 7610, Qualified Trafficking under Section 4 Child Abuse Act in relation to Section 6A, RA 9208, Trafficking in Persons under Section 4 of RA 9208. Pansamantalang nasa kustodiya ng Caloocan City Police Station ng akusado habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order mula sa hukuman. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Kuha tayo ng latest report naman mula dyan sa mga lalawigan. 6 na pinaghahanap ng batas nasa kote ng Cagayan, PNP. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Ronald the Idol Domingo. Idol, good morning. Good morning, Ma'am Judith. 6 na mga pinaghahanap ng batas ang napasakamay ng Cagayan PNP dahil sa parehong kaso na grave threat. 5 ito. 5 rito ay napasakamay ng PNP Claveria, katuwang ang PIU, Cagayan Provincial Police Office, second PMFC at Claveria Maritime Law Enforcement Team. Isa naman ang napasakamay ng PNP Abulog, katuwang naman ang Cagayan Provincial Intelligence Unit, second Cagayan Provincial Mobile Force Company at Western Cagayan Maritime Police Station na nagtungo sa Barangay Kadir
Cadcado West, Claveria, Cagayan, 12,000 piso bawat isa ang piyansa rekomenda ng korte para sa pansamantalang kalayaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para silang may tulong lakas, DWI, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, bodega sa San Pedro City sa Laguna nasunog, isa patay. Ang pagulat naman mula Calabarzon, Arman Cambe. Halos abunan na matagpuan ng mga bumbero ang katawan ng isang driver caretaker ng isang warehouse matapos ang isang sunog na naganap sa Quezon Street, Barangay Cuyab, San Pedro City kagabi. Kinilalang nasawi na si John Eric Jolanco, 26 anyos, at stay-in worker sa bodega. Ayon kay Police Staff Sergeant Erazo ng San Pedro Police Station, bago ang sunog, nakipag-inuman ng biktima sa bunso nitong kapatid na si Edwin. Matapos ang drinking session ng dalawa, umuwi na si Edwin at naiwan si Jolanco na nagluluto ng sinaing. Base sa investigasyon, dahil sa kalasingan, nakatulog si Jolanco at napabayaan ang nakasalang na sinaing sa gas stove. Makalipas ang kalating oras, isang malakas na pagsabog ang gumulat sa mga residente kasunod ng pagkasunog ng buong bodega. Nang mapulang apoy, doon na tumambad ang naabong katawan ng biktima. Umabot sa 8 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila, may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Salamat Arman Cambe. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, asahan na ang big time price increase sa mga produktong petrolyo na naman bukas as usual huyan tuwing Martes. Lumobo pa sa mahigit piso ang inaasang dagdag presyo sa mga oil products. Batay sa pagtaya ng mga taga-industriya, taga-oil industry, piso hanggang piso 80 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. Malaki yan po talaga bukas ho ito. Piso hanggang piso 50 sentimos naman sa kada litro ng gasolina, habang piso hanggang piso 20 sentimos sa kada litro ng kerosene o gaas. Ito na ang ikalawang sunod na linggo magpapatupad ang malakihang price increase sa mga oil products. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tuluyan ang napatalsik bilang miyembro ng NPC, o Nationalist People's Coalition, itong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ito naman ang kanumpirma ni dating Senate President at NPC Chairman Vicente Soto III, si Tito Sen, sa isang liham mula kay Tarlac Governor Susan Yap. Nabatid na ang desisyon ng liderato ng partido hinggil sa pagkakasibak sa kontrobersyal na alkalde bilang miyembro ng NPC ay mula naman sa petisyon ni Governor Yap nitong nakalipas na June 17. Binigyan din ang dating Senate President sa naturang liham na hindi pinahihintulutan ng NPC ang sinumang miyembro nito na masangkot sa anomalya na makakasira sa prinsipyo ng partido. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na sapat ang kanilang inihaing ebidensya upang ma-issue ng warrant of arrest si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston John Casio, umaasa ang pamahalaan na tuluyan ang mai-issuean ng warrant of arrest ang kontrobersyal na alkalde upang makita ng sambayan ng Pilipino na mananagot sa batas ang anyay enabler at sangkot sa scam. Naniniwala si Casio na ang pagsasampa ng kaso laban kay Mayor Goo ay nagdulot ng chilling effect sa iba pang mga POGO operators. Actually, hindi lang sa mga POGO operators ang chilling effect nito. Pati na rin po doon sa mga foreigners na gustong mag-invest sa atin. Lalo na ho yung mga Chinese, ika nga. Hindi anya mangingimi ang komisyon laban sa mga illegal POGO operator, lalo't malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga ito. Arangkada Balita!
Issue pa rin ng Pogo, humarap sa pagdinig ng sangguniang palalawigan ng Pampanga. Si Stephanie Mascareñas ang nagsilbing presidente ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Whirlwind Corporation mula June hanggang December 2019. Sa Articles of Incorporation, diskubring mayroong 9 million capital stocks sa Lucky South 99 si Mascareñas na kagad naman itong pinabulaanan. Ayon kay Mascareñas, hindi totoong nagbigay siya ng 9 na milyong piso sa kumpanya dahil pinakamalaki na anya ang 50,000 piso. Binunyag din ni Mascareñas sa ang kanyang dating Chinese boyfriend ang nagpakilala sa kanya sa may-ari ng kumpanya kaya siya nakapasok sa Lucky South 99. Nilinaw naman ni Mascareñas sa kanyang 6 na buwang pananatili sa Pogo Hub na sa opisina lamang siya at legal ang kanyang mga ginagawa. Samantala, bago tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, komentuhan ko lang dyan, Ate Juday. Kasi Sige. kahapon, sumulpot yung abogado ng Lucky South 99 na si Attorney Jovito Barte. Ang sinasabi dyan sa operasyon ng PAOK ay search warrant lang ang dala. Ay, So, kina-question po ng kampo ng Lucky South 99, yan pong naging operasyon. So, sa korte pa rin. search warrant, walang arrest warrant. Walang arrest warrant. Yun ang sinasabi nila. Diba? Oo, magkaiba nga siguro yes, yun, ano? Oo. Doon naman sa kaso ni Bambandarlac Mayor Alice Go, meron hong mga alegasyon. Na? Although ito naman ay open secret na ito, Ate Juday, alam naman natin. Pagkakasangkot niya. Merong mga alegasyon na ilang mga tauhan di umano ng PAOK ang nangingikil Ay? para kumbaga magpatuloy ang operasyon. Ito actually nabapanood naman natin sa mga pelikula ni FPJ. Di ba? Sorry pero nabasa ko lang kasi yung editorial, yung ano ni pahayag dito sa Issue. sa issue ni Bobby Tiglao, no? Si Rigoberto Tiglao. Kaugnay nga dito sa issue na yan. Actually, yung Dating executive secretary yan. yes, dating executive secretary, kinwestiyon na before ni Senator Ralph Tulfo, Raffy Tulfo, yung naging operasyon naman, actually ito, hindi pa PAOK ito yung sa PNP ito, yung sa Las Piñas, yung Pogo Hub doon. Kinwestiyon nila yung legality nun, yung naging operasyon. Meron ko kasi mga ulat ng ganyan, may mga whistleblowers po na nagsasabing, kumbaga para magpatuloy yung kanilang operasyon, kailangan silang magbigay. At kahapon, sinabi naman ni Attorney Barte, yung sinasabi ng Lucky South 99, hindi sila nakapag-remit sa PAGCOR ng $200,000 na dapat ay i-remit nila. i-remit sa PAGCOR. So after daw na mabigo itong Lucky South, ay inanuhan sila ng lisensya, tinanggalan sila ng lisensya. At para naman dun sa investigasyon, kasi iniuugnay din itong Lucky South kay Mayor Guo. At para naman doon sa investigasyon ng Senate, though yung ginagawa ng Senate, talaga namang kumbaga kapuri-puri naman, talagang para naman din para din sa bayan, para din ho sa kumbaga ika nga ay for kumbaga kung magkakaroon ng for legislative purposes, 'di ba? Ika nga. Tama naman, pero ang nagtataka lang ako batay doon sa binasa natin kay Bobby Tiglao, ano? Bakit parang tila kasi women and women committee equality yung hawak ni Senator Risa Ontiveros, 'di ba? So ang kanyang tinanong ginisa ay babae rin, si Mayor Alice Go, na yung kanyang citizenship ay naging questionable, 'di ba? Dahil nga doon sa sinasabi niya yung kanyang magulang ay kumbaga naanakan nung kanyang tatay, 'di ba? Which is Chinese. 'Di ba dapat parang kumbaga bigyan natin ng lakas ng loob din bilang babae. Ikaw bilang babae rin. Ate Juday, bilang babae sa babae, si Senator Risa at si Mayor Go. Kumbaga dapat bigyan natin siya ng kumbaga moral support, Though hindi naman tayo nakikisimpatya. We are not saying na tama yung ginagawa dahil illegal yung activity. Ang pinag-uusapan kasi syempre babae po ito 'Di ba? So ito naman si Mayor Alice Go, yung birth certificate niya talaga, although marami na pong mga ganyan, meron na pong lumabas
na pahayag, meron na pong istorya na nilabas ng Philippine Information Agency kaugnay sa birth certificate. Ang aking tsuhin nga 70 years old na, wala pang birth certificate. Hala? So, totoo pong nangyayari po yan, mga kababayan, mga katodos, lalo po dun sa mga liblib po na lugar. Oo, yung mga pinanganak sa mga malalayong lugar. Ang hirap. Iba nga, dalawa pa Ang hirap. birthday, di ba? Yes. Kasi hindi... Sinong dalawang birthday? Hello, Patrol 13. Patrol 13, Gilbert Verdes. Hindi kasi, di ba, ang sinasabi naman doon, hindi ka agad na parehistro Yes. dahil dun lang sa hilot. Di ba? Hilot, oo. Kasi nga malayo. Nangyayari eh. talaga yan Oo. sa totoong buhay. And finally, doon naman sa kay Senator Sherwin Gatchalian, eto po para ako sa kabatiran no na lahat, ang si Senator Sherwin Gatchalian, Chinese po kasi talaga sila. Though talagang kinwestiyon po nung araw yung citizenship ng kanyang tatay, ang negosyante pong si tinaguriang Plastic King, si William Chu Gatchalian, pati yung kanyang nanay na si Thi Huating. So muntik na po silang mapadeport before. Oo. Di ba? Muntik na. Actually, hindi lang naman si Senator Sherwin Gatchalian ang mga May iba ganyan. pa. Hindi lang ho si Mayor Alice Guo. Marami ho tayong mga kababayan na mga Chino, dito na ho nag-migrate, ika nga, marami na ho mga Dito ganyan. na talaga Dito na talaga. nabuhay. Yes. Oo. Nang napakatagal. Kung doon lang sila pinanganak. Ang dami dyan sa Binondo, di ba? Oo, sa Binondo. May mga klase rin ako. No, tama. Oo. Ang sinasabi lamang ho dito, bakit parang tila nabubog? Hindi naman natin kinakampihan din si Mayor Guo. Hindi rin natin, wala tayong kinakampihan dito. Ang punto de vista ho kasi, daw sinasabi naman ni Senator Coco Pimentel, pag-usapan, yung talagang epekto ho ng Pogo. 'Di ba? Hindi yung Stick to the issue, hindi, ika nga. stick to the issue, 'di ba? Doon tayo mag-stick to the issue. Palagay ko dapat kung pagbabatayan ko yung dito sa column ni Bobby Tiglao na malamang dapat ay kumbaga konsultahin ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang ama para dito kay kumbaga para magkaroon ng linaw paano nalusutan, paano nalampasan ng kanyang ama yung ganyang issue ng citizenship na ngayon po ay kinakaharap din ni Mayor Alice Guo. 'Di ba? Maraming mga Senator Grace po, 'di ba? So yun ho yung mga issue po na mahaba-haba pa ho itong issue na ito, mga katodos, at talagang abangan nyo ho sa siyasat yan. Marami pa ho mga lalabas na mga ganyan. Yun lang ho ang atin ho. Basta doon tayo sa tama, Yes. doon sa makatwiran. Doon sa makatwiran, kumbaga stick to the topic, stick to the issue po tayo. Tama naman din yung pinupunto ni Senator Coco Pimentel, yung issue po talaga ng Pogo. Huwag na tayo... Kaya lang, may mga buntot-buntot May yan na buntot-buntot. usapin eh. Di ba? Nagsanga-sanga na ho nagsanga-sanga na unti-unting nadidiscover habang dumadaan ka dun sa proseso. Yun lang naman, baka pwedeng konsultahin ni Senator Sherwin Gatchalian, paano ba? Daddy, di ba? Daddy. Di ba? So lolo niya, ama, gwakong, di ba? O paano ho ba ninyo nalampasan yung mga ganitong issue? Kasi naglabas ng desisyon ng Korte Suprema 20 years ago para kay napabor kay Ginoong William Gatchalian sa kanyang citizenship. Mahabang issue pa ho ito, mga katodos, at talagang hindi lamang ho yan. Marami pa ho mga susul. Bureau of Immigration and BI, lahat po, syempre, PAGCOR, dapat din pong sumagot din ho sa issue dito po sa Pogo. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, alas 5:32. Arangkada Balita. Alright, sa ikalawang sigwanda ng mga maarangkadang balita sa pagpapatuloy pa rin po ng issue sa Pogo pa rin pala ito. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nagiging national security threat na ang mga Philippine offshore gaming operators o mga Pogo hub sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senador de la Rosa na hindi maaring sisihin ng gobyerno kung bakit pinayagan ang mga Pogo sa bansa. Una nang inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat nang palayasin sa bansa ang mga Pogo dahil banta ito sa pambansang seguridad.
initially, we cannot blame government for looking out for source of revenues, di ba? Pero dumating tayo sa puntong ito ngayon, wherein nakikita na natin na these POGO operations are posing a threat to our national security, then hindi natin nakita nung una ang magiging implications nito sa atin. Lalong-lalo na sa kung ikukunik mo ito sa issue ng West Philippine Sea. Kailangan talaga natin re-evaluate and study and act on it immediately. Samantala, bukas naman ang senador sa panukalang ipagbawal na ang mga POGO sa Pilipinas. Pero sa nakikita natin ngayon, ako okay na ako kung kahit ibaba ng gobyerno yan. Ay, lalong-lalo na sa mga pangyayari ngayon na parang nagkakaroon na tayo ng threat ng national security na dulot nitong mga operations ng POGO, no? So, ako okay na ako. Outright, kung gusto ng gobyerno, i-ban na yan. Yan po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, binalaan ng Philippine National Police, PNP, ang mga pulis na mapapatawan ng disciplinary action kapag napatunayang protektor ng operasyon ng illegal na POGO. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi dapat nasa sangkot ang mga pulis sa anumang illegal na aktibidad. Tama naman. Mas pinaigting paa niya ng PNP o kaugnay nito, tiniyak ni Marbil na mas pinaigting pa ng PNP ang monitoring at kampanya laban sa illegal POGOs kasunod ng matagumpay na operasyon dyan sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Justice na nakalaya na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa pagkaka-house arrest sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Spokesman, Assistant Secretary Miko Clavano, nakatanggap ang kagawaran o nakatanggap sila ng notice hinggil sa pagpapalaya sa dating kongresista mula sa Central Authority ng Timor-Leste. Alinsunod din anya sa batas na nasabing bansa, ang isang pugante ay maaari lamang makulong sa loob ng 70 araw. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOJ na patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad si Teves upang hindi makatakas ng Timor-Leste at manatili lamang sa kabisera na Dili. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, tiniyak ng pamahalaan ng Timor-Leste na secured ang mga border nito laban sa anilay anumang pagtatangkang pagtakas ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito yung makaraang magpasya ang hukuman ng naturang bansa na ipawalang bisa ang preventive suspension order ni Teves nitong June 21 dahil sa ilang depekto sa extradition request ng Philippine government. Binigyan ni Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV na mismong ang Timor-Leste government ang nagsabing hindi nila hahayaang makalabas ng bansa ang sinibak na kongresista. Gihit pa ni Ase Clavano, malinaw na ang pakay ng kampo ng pinatalsik na mambabatas ay makaalis sa Timor-Leste at muling makasama ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Dahil dito, inalertoan niya ng Timor-Leste government ang lahat ng border nito at itinuring ngang si Teves ay flight risk. Arangkada Balita! Handa naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na imbestigahan ang sinasabing kalabisan overkill sa pagtangkang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senator De La Rosa na bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, trabaho nilang imbestigahan kung nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao sa naturang operasyon. Una nang iginit ni Interior Secretary Benor Abalos na walang overkill sa isinagawang raid sa compound ng naturang religious leader. I will act on that resolution once it is referred to my committee. At trabaho natin yan sila, hindi natin pwedeng hindi aksyonan yan.
So mag-imbestiga tayo. So right now, it is too early for me to comment na merong paglabag, merong sumusobra dahil nga hindi pa tayo nakapag-conduct ng investigation. Ayon pa kay Senator Bato, hindi niya na nakakausap si Pastor Kibuloy at hindi niya rin masabi kung mabatid kung nasa Pilipinas pa rin ito o wala. Mahirap na, hindi na makontak. Nagkukontak ako doon sa kanya mga lieutenants na gusto ko sanang may paabot na mensahe sa kanya, but medyo hirap na, hindi na rin doon lang nakukontak. Wala na daw sila kontak. Yan po muli ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! O sige, bago tayo mag-break, no, bigyan daan po muna natin mga kaibigan sa oras na alas 5:40 sa isang umaga ang latest na report mula po dyan sa Pag-asa. Kaugnay sa tayo ng panahon. Nasa linya po si Kuya Obet Badrina. Sir Obet, good morning. Obet! Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay natin. Wala tayong bagyo ngayon na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pag-iral naman ng habagat, ang inaasahan natin magdadala ng mga maulap na kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pagulan sa lalawigan ng Palawan. Subalit inaasahan natin na ito hihina sa mga susunod na araw at papalit naman itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siya magdadala naman ng maulap na kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pagulan sa bahagi naman ng Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin mamayang hapon hanggang sa gabi ang mas malaking tsansa ng mga pulupulong pagulan, pagkilat, pagulog-dulot ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan po lagi natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po. Alright, maraming salamat si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Arangkada Balita! Napahabol na balita, nakatutok ngayon si Vice President Sara Duterte sa 10 proyekto ng Office of the Vice President. Ito ang binigyang diin ni VP Inday sa kanyang unang pagharap sa publiko matapos siyang magbitiw bilang Education Secretary. Ayon sa Vice Presidente, wala siyang balak bumaba sa pwesto bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Kaugnay nito, nilinaw din ni VP Sara na maayos ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nang isinumite niya ang kanyang resignation letter. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na nananatili silang magkaibigan ni PBBM. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, hindi naman daw magandang salamin ng political system ng Pilipinas ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, gayon din ang pagiging Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Gayunpaman, ayon kay dating Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Ronald Llamas, long overdue na ang resignation ng Vice Presidente. Hindi na niya ito maiiwasan lalo na at patuloy ang banat ng mga malalapit kay VP Sara sa Pangulo at sa iba pang miyembro ng First Family. Inihayag pa ng political analyst na taliwas ang pagiging tahimik ni VP Inday sa tuwing tinatanong sa mga isyong kinakaharap ng bansa sa tungkulin niya bilang DepEd Secretary na manguna sa pagtataguyod ng nasyonalismo. Medyo long overdue na ito dahil malinaw naman itong nakaraang daang taon ay yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan ay todo yung banat sa kanyang boss sa presidente. At siya mismo ay marami ng mga policy differences sa kanyang sariling boss. Siya yung pinakamalaki ang departamento na pinamumunuan, yung Department of Education. So untenable na yung ganong klaseng sitwasyon. At hindi lang ito simpleng pagbatikos sobrang antagonistic na yung kanyang mga kaalyado at kamag-anak ay gusto pabagsakin yung kanyang boss. Siya mismo ang nagsabi last Independence Day na yung kanilang unit team ay nagtapos na as early as 2022 after nung election. So ano yung ginagawa niya sa official family? Kung ganyan yung kanyang political positioning, ganyan yung kanyang posisyon sa foreign policy, tapos bigla siyang papalit kung sakaling may mangyari sa presidente. Parang napakadelikado sa ating bansa. This is
not a good reflection ng ating political system at saka ng ating political culture. Yan po naman ang tinig ni dating Presidential Advisor on Political Affairs, Secretary Ronald Llamas sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tinawag na ng United Nations na total lawlessness o wala ng batas, parang anarchy ang sitwasyon sa Gaza. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, hindi na makontrol yung mga looters sa mga truck na may dala pong mga humanitarian aid, mga kargado po ng pagkain. Hindi na rin anya makontrol ang mga Palestino dahil sa labis na kagutuman, kaya't nagagawa na nilang magnakaw ng mga pagkain. Nahihirapan na rin ang UN na sumaklolo dahil nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Puspusa na ang pag-ensayo ng Gilas Pilipinas sa unang training camp sa Inspire Sports Academy dyan sa Calamba, Laguna. Sumalang na sa 2 court practices ang Gilas Pilipinas kasabay ng gym workout. Sana all gym workout ha. Para sa mas mabilis na mapabilis ang perfect condition nila. Samantala, ngayong araw naman ang tune-up game ng Pinoy squad kontra sa Taiwan Mustangs dyan sa PhilSport Arena. Pinaghahandaan na rin ng Gilas ang FIBA qualifying tournament sa Rizal Villa sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. And last but not the least, anong proyekto kaya ang gagawin ni Raisa Senon at bakit siya Laki ng TF siguro nagpakalbo? yun, no? Diba? Parang naalala ko yung pelikula ni Demi Moore, G.I. Jane. Di ba nagpakalbo? Oo. Ito ang tanong ho ng mga netizen. Tanong po natin matapos na nagpakalbo nga ang actress na si Raisa Senon para sa upcoming movies nito. Yun ho, sa Instagram post kasi ng actress, makikita ang isang larawan nito na napaka-sexy. Ganda pa naman ni ano. At kalbo, Ni Raisa. habang may caption na, sino ka dyan? Ganda. Oo, parang si Demi Moore. Ganda no? Ganda siya eh. Dahil sa pagpapakalbo ni Raisa, hindi ho dadya, Senon, hinangaan siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ayon sa post ng Viva Entertainment, gagampanan ni Raisa ang karakter ni Helena sa upcoming movie na Lilim. Aba. Kaya pala ganun Kaya yung pala. kulay na sa lilim. Na madilim-dilim. Madilim-dilim. Abangan mo Raisa natin. Senon yan, Raisa C hindi Raisa D. Rice. Hindi rin naman na rice sa Dabarkads naman. Hindi naman. Alright. At tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating po magsamatalang pagpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Maynila. Holiday po. Yes! Mga taga Maynila. Maynila. Walang coding Kasama ha? ka dyan. Walang coding? I think so, holiday. Wala namang coding. Sa Maynila. Grabe naman kasi traffic dyan sa Maynila, no? O bakit? O bakit kayo dyan? Sa Caloocan ba? Traffic din Traffic, kahit saan Ang lilit naman pa nga ng daan eh. Metro Manila eh. Well anyway, ingat po kayo sa biyahe, madulas po ang kalsada. Yan. Ang At pinakamaganda. tayo po ay nagpapasalamat din po sa ating mga nakasama sa News Center sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Happy birthday kay Ate Celi Ortega Bueno, ang ating Patrol 19. At kay Pandaman. Kuya Rod. Kuya Rod Luna. Kuya Rod, kung nasaan ka man. Happy birthday Miss sa ka inyong namin. dalawa. Happy birthday, Ate Celi. At ito naman po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibang bugso ng balitaan kasama si Johnny Banez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong
pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.